Sa ika-13 ng Pebrero, isang araw matapos ang opisyal na pagsisimula ng campaign period sa mga national candidates, ay ang paglulunsad naman ng nationwide campaign laban sa political dynasty. Tinagurian ng grupo na MAD o Movement Against Dynasty. Ang MAD ay isang multi-sectoral at non-partisan group na itinatag nitong Nobyembre ng nakaraang taon at kinabibilangan ng mga mag-aaral at profesional. Ayon kay Litoong, spokesperson ng MAD, layon umano ng grupo na maiwasan at matigil na ang paglaganap ng political dynasty sa bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Meron tayong provision sa constitution na hindi ginagawa ng mga legislator natin. Yun nga, bali every people should have an equal opportunity to serve the government. Ang masa ngayon talagang na medyo mainit na. Ngayon, ang parati nilang binabanggit, ang dahilan ng pagbaksak ng bansa ay ang mga political dynasty. Kailangan daw ng enabling law para dito, ngunit dismayado ang grupo sa hindi pag-aproba sa mga batas laban sa dinastiya sa Kongreso. Panahon na umano na mamamayan na ang kumilos para itaguyod ang batas na nais nilang maipasa. Binigyan daan naman ng Republic Act 6735 o the Initiative and Referendum Act ang pagtataguyod sa batas laban sa dinastiya. Nakasaad sa Section 5D ng naturang batas na maaaring magsagawa ng referendum o initiative ang mga mamamayan para sa isang batas, resolusyon o ordinansa sa pamamagitan ng isang petisyon na pipirmahan ng 10% ng mga rehistradong botante ng lalawigan, syudad at lahat ng legislative districts sa bansa. Ngayon, kung magkakaisa tayo, hindi imposible dahil binibigyan ng 10% ng voting population. Kaya ang voting population ngayon, mga 50 million, kaya kailangan makapag-produce ka ng 5 million na lagta kung anong gustong batas na ipairal. Meron tayong 250 district. Kaya ibig sabihin, inclusive of 3% of district legislative district ang lakda signatures na kukunin mo. Kaya ang ibig sabihin, from Batanes to Tawi-Tawi, lahat ng district represented. Kung walang ginagawa ang Congress, kung walang ginagawa ang Supreme Court, tayo mga masa, pwede tayong gumawa ng batas. Ayon kay Ong, sisimulan sa ika-13 ng Pebrero ang information campaign para sa kanilang layunin. Magsisimula naman umano ang signature campaign sa February 17 sa 10 syudad sa buong bansa na kinabibilangan ng Maynila, Baguio, Antipolo, Tuguegarao, Lucena, Naga, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos at Davao. Para sa grupo, hindi dapat tumakbo ang kamag-anak o kapamilya ng isang nakaupong opisyal hanggang second degree of relationship, kaduguman ito o naging bahagi ng pamilya dahil sa batas. Halos lahat ng dynasty, kaya nasa posisyon sila dahil binibili yung boto eh. Kasi wag na tayong magbulag-bulagan o bingi-bingan dahil kaya nanalo sila dahil namimili sila ng boto eh. Walang kandidatong walang family dynasty na naging opisyalis ng gobyerno na hindi bumili ng boto. Ngayon, ikaw ay isang magaling na Pilipino pero wala kang pambili ng boto. Wala kang chance na magiging chance na ma-serve mo yung ang bansa mo. Sa ngayon, may ugnayan na umano ang kanilang grupo at ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP patungkol sa kanilang layunin na makalikom ng kinakailangang lagda. Magkakaroon din daw ng malawakang pag-uusap sa pagitan nila at ng simbahan sa darating na ika-5 ng Mayo. Ako si Aislinn David, alerto alisto sa pagbabalita.